Hello mga idol, today's video, ayan, gagawa tayo ng battery charger dahil po sa may nag-request sa atin na isa nating followers na kung paano daw po gumawa ng battery charger. So, sabi ko, gagawa ko ng video para po makopya niya para hindi na siya bibili ng battery charger. So unang-una, kailangan natin tong transformer. Ito po kinalkal ko lamang po sa akin ditong mga junk na speaker box na kung saan meron tayong E-core transformer. Center tap po siya mga idol. Ito pong supply niya, meron pong 0, itong kulay itim. At itong dalawang asul, ito po yung kanyang 14 volts nga po ito mga idol. 14 volts po ito. So, unang-una syempre, susubukan muna natin kung gumagana itong ating transformer. Ito yung ating multitester. Set lang po natin yan sa 50 volts AC. Ayan yung multitester natin. Set natin sa 50 volts AC. At syempre, ito yung ating power cord, AC power cord. Didmahin nyo na lang itong wire na to. Hindi na natin gagamitin yan. Ito yung ating AC power cord, sasaksak natin. Yan, so naka-plug in ha. Ngayon, susukatin natin yung voltahe ng ating transformer. AC po yan. Ilagay natin yung black terminal natin sa black na wire at itong kulay pula dito sa asul. At ayan po, meron po tayong reading na 15 volts mga idol. 14 volts. Yan. So, dito siya nakatapat. 14 volts po. Yung kabila, 14 volts din po yan. O yan, 14 volts. Ayan. So, pareho sila na 14 volts. So, kulang-kulang mga 14. Pero, i-assume na natin na 14 volts. So, ngayon, meron tayo ditong dalawang rectifier diode mga idol. Yan. IN504 yung 540 yung number nito, yung ating diodes. Kasi wala akong 6 ampere na diode. Mas maganda sana pag 6 ampere na diode. Pero isa lang yung 6 ampere diode ko, kaya ito na lang yung gagamitin natin. Paalala sa pagkabit nito ng ating rectifier diode, meron po itong anode at saka cathode. Ayan, ito po mga idol, papakita ko lang. Ito pong may guhit na puti. Ayan, kung nakikita nyo itong may guhit na puti, ito po yung magiging positive natin. Ayan. So, ito naman po yung ating cathode. Ito po yung magiging negative natin. So, ayan. Dalawa po sila. So, ang pagkabit po niyan, ito po yung ating wire na nasabi ko nga po na kulay asul. Dito po yan kakabit. Basta sa AC transformer po yan mga idol. Ganyan po ang pagkabit niyan mga idol. Yan. So, ang magiging output po niyan is positive na po. Ito po, positive na po ito magiging output niya. So, hihinang po natin, dalawang piraso po yan. Hihinang po natin para inyo pong masubaybayan. Yan, hihinangin natin yung ating rectifier diode. So mga bumubuo dyan ng charger, mga eksperto na dyan, disclaimer lamang po para lang po ito sa mga baguhan tulad ko. Yan, nakabit na natin yung isang diode. At siyempre yung isa pa, ikakabit pa natin. Kaya mainam kung mayroon kayong mga scrap na transformer dyan, basta't hindi lamang po lumampas sa 14 volts, pwede nyo gawing charger ng motorsiklo. At ayan na nga po, nadugtong na po natin yung ating dalawang diodes sa ating wire. Yan, AC wire. So ngayon, ito pong dalawang to, para po sa tumaas ang amperahe, pwede natin itong dugtungin yung dalawa nating diode sa dulo. Yung positive niya po yung anode niya po, yung dalawang guhit na to. Yan. Yung dalawang guhit na yan. Yan yung pagdugtungin natin. So ayan na siya, nadugtong na natin. Ihinang lang po.
Yan. So ngayon, ito po yung ating wire. Yung nakikita, pula at saka itim po na wire. Siyempre, ihinang po natin. Balatan ko lang ulit kasi medyo pangit na yung wire na nakalabas. Maganda yung bagong balat para maganda yung pagkakahinang natin. Ayan, so sa paghinang ng wire, technique dyan, siyempre natutunan ko rin naman to sa aking pinag-aralan sa TESDA. Dapat daw, una, siyempre pabaunan muna natin na soldering lead yan para madaling kumapit. Ayan. Makapit pa yan sa bagong magjowa. So, ayan. So, ito po yung ating diode. Ilalagay po natin dito yung positive ng ating wire. Ayan, kulay pula. Ito po yung magko-connect sa ating battery. Yan siya. Tapos, ito naman yung kulay itim natin. Siyempre, dito natin ilalagay sa ating kulay itim din na wire. Ayan. May stripe pa na pula ha, pero kulay itim yan. Ayan. So, ayan na yung ating pagwa-wiring mga idol. Konekta na yung wiring natin. Ngayon, susubukan natin yung ating battery charger. So, dati, nilagay natin yung ating multi-tester sa AC. Yan, nakikita nyo AC yan. Ngayon, ililipat natin ngayon sa DC. Yan, ikutin na natin itong multi-tester natin ng clockwise para hindi masira yung ating tester. Sa paggamit ng tester mga idol, dapat naka-clockwise kung ikot natin lagi. Huwag pabalik-balik para hindi madali masira yung ating selector switch. So, ilalagay ko po sa 50 volts DC yung ating multi-tester. Yan, naka 50 po yan. So, ngayon, susukatin natin yung voltahe ng ating charger na ginawa. So, isasaksak ko. Ito. Sasaksak natin. At syempre, susukat tayo ng voltahe. Yan. O, ayan siya. O, 12 volts na lang, mahigit, mga idol. So, pwede na po ito pang charge sa ating battery. Tandaan po, huwag magbaliktad yung ating kabit nito. Yung pula sa positive terminal, yung itim sa negative terminal din. So, subukan natin kung may spark siya. Ayan, o. Para makita nyo, lilinisan natin. So, nakikita nyo may spark. Pwede na po ito makapag-charge ng ating mga baterya. Ayan, o. Yan. Kita ko nga? Yan. Yan. Nagsaspark. So, itong transformer na to, sa totoo lang, ginagamit ko rin ito pang charge sa baterya ng aking multicab kapag nalubat. So, ito lang yung ginagamit ko. Pero, hindi ako nag-advise na maliit na diodes po yung ikakabit nyo. Yung ganito. Dapat po, meron po kayong mga 10 amperes na diode para po nang sa ganon, hindi po madaling masira yung inyong charger. So, kung gusto nyo naman po nalagyan ito ng indicator lights na kunwari, lalagyan nyo ng indicator para po umilaw, lagyan naman po ninyo ng LED bulb na 3 volts. Tsaka lagyan nyo po yung positive niya ng resistor na 1K. Yan. So, ikakabit naman po yung negative terminal ng ating LED lights dito sa negative at saka yung positive niya na may resistor dito po sa positive at iilaw niyan. Pero pwede rin natin subukan at gagawa tayo niyan. So, ito na, lagyan na natin ng LED indicator. Ayan sa inyo nakikita, yung positive na yan, nilagyan ko ng 1K value ng resistor. 1K ohms po yan 1 kilo ohms yan. So, lalagay natin yung positive, dito po yan sa may diode. At ang negative po, dyan po yan sa kulay itim din. Yan, ihihinang natin. Para sure ball. Yan, so nahinang na natin. Tapos, syempre, itong ating resistor, dyan po natin ikakabit sa ating positive din.
So, ayan na, atin nasusubukan yung ating battery charger. O, di ba? Ayan na. May ilaw na. Ibig sabihin, charging na yung ating ah, battery charger. So, ayan mga idol, ganyan lang po gumawa ng battery charger. Sana inyong matutunan.